nakabitin ng mga pakain sa ating mga alagang kambing dito. Hindi po akin, kay tatay po. Bakit ba nakabitin ito? Ang pinaka-reason po kasi umpisa na pong umulan. Hindi naman doon kakalakasan pero umulan na po. Kung makikita po ninyo dito sa ilalim yan ng tinatamaan ng bubong, yan na po yung tama ng tubig. Umulan na po kasi. Kaya nag-uumpisa na kaming ibibitin yung mga pagkain pag umulan na. Kasi pag naapak-apakan nila yan, hindi na nila basta-basta kakainin mga kakambing. Yan po yung tawag doon, yung karakter ng mga kambing. Pero kung super dry po, kahit apak-apakan nila yan, kakainin pa rin yan. Kasi hindi maka-mix yung amoy ng lupa or ng dumi nila sa kanilang kinakain. Pero pag nag-start na pong umulan, at medyo may moisture na po, doon na po, maapakan lang ng konti, hindi na nila basta-basta kakainin yung kanilang kumpay. Kaya inumpisa na namang ibibitin o ilalagay sa feeder yung kanilang mga pagkain. Dapat nasa taas po yan. Pero doon sa kabila kasi nga open area yun para sa sa araw. Kaya po dito mga kambing sa feeder natin, mamaya tatamaan na naman yan ng sikat ng araw. Ito, kahit na nahuhulog yan sa feeder, kakainin pa rin yan nila. Kakainin at kakainin niya. Ito yung problema Inaakyat mo kasi doon ka na sa baba. Huwag mo nang akyatin yan ng Armstrong. Diyan ka na sa ilalim. Pwede mo namang maabot din sa ilalim Aakyatin pa talaga. Very bad. Baba. Baba na, baba. Yan. Hindi na tuloy makuha yung paa mo dyan. Yan, inaakyat mo. Yun yung reason mga langga. Bakit nilalagay na naman sa feeder yan, imbis na direktang sinasaboy lang nilalagay lang sa lupa. Kasi yun, yung nasa ilalim, yun minsan yung problema napakapakan yan. Mamaya daan-daanan lang yan. Pero babalikan nila yan, kakainin nila yan na naman yan pag tinamaan na naman yan ng sikat ng araw. Yun yung mga nangyayari kasi pag tinamaan na naman ng sikat ng araw yan, maalis na naman yung amoy ng kanilang paa at dumi dyan. Yan, babalik-balikan. Pero ngayon, sayang kasi yung hindi na nila mauubos sa kain yung mga mga kumpay na yan. Kasi mix na mga local forages yan mula dito kasi hirap kaming maghanap ng kumpay para sa kanila. Pero yan, sinasayang pa nila. So yung iba, binibitin na talaga. Binibitin na po. Ayan. Yun yung reason. Karamihan ng mga kumpay natin binibitin pag tag-ulan na. Kahit naman hindi po tag-ulan, yun kasi talaga yung pinaka-tawag dun, karakter ng mga kambing. Pag masyadong maaga pa, as much as possible yung kinakain nila, nakahang ng mga pagkain. Pero pag tinatamaan na ng sikat ng araw, yung mga damo na naman sa lupa, kahit na nakadikit na yan sa lupa, yan na naman yung gustong kainin. Yun yung kanilang karakter. Lalo na itong mga native na mga kambing na ito. Ito, si taba. Kahit na native yan, sobrang taba. Sobrang lakas kasi sa kain niya at saka sa inom ng tubig. Saka sa tiki-tiki. Ayan Ang problema inaakit-akit nila ganyan pag nahulog yan, wala na naman. Pero yan lang nga, mamaya-maya konti, pag tinamaan na yan ng sikat ng araw, kakainin pa rin. Kahit yung mga natirang mga vines yan, kahit wala ng dahon yan, vines na, kakainin pa rin at kakainin yan. Pati yung vines, kaya po yan pati yung dahon at vines kinakain. Hindi lang dahon yung kinakain, pati vines, malakas yan pag wala na yung mamaya natira. Pero kasi masyadong marami ito yung nilagay ng tatay hanggang doon sa kabila. Hanggang doon sa kabila, yun, malamang busog na sila pag naubos na nila ito mga kameme. So yun yung ating content ngayong araw. In-explain natin sa inyo bakit naman nag-uumpisa na namin kaming maghang or magbitin ng kanilang mga pakain. Yun po talaga yung reason. Doon sa kabila, binitin na rin natin kasi dito sa area ng tatay. Doon sa akin sa kabila, binitin na naman natin yung kanilang mga pakain doon. Kasi nga, umpisa nang magkaroon ng moisture yung lupa. So, maraming salamat. Sana ay nakapagbigay po tayo ng konting information sa inyo. Mga reason. Dahil yan talaga yung natural na karakter ng kambing. Pag ginayaan namin sila sa labas, bulol na ako, yun. Wala naman silang masyadong makakain dun. Kaya kumpay pa more habang hindi pa talaga tumutubo ng maganda yung
damo. Pero dahil na ulan na, mag-uumpisa na yan mga 1 week to 2 weeks from now. Maganda na rin yung kalalabasan ng pagtubo ng damo. Sana ay maulit pa yung ulan mamayang hapon or mamayang gabi. So till then, maraming salamat. Hanggang dito na lang muna. Nagbigyan tayo ng konting info sa inyo. The reason why, bakit naghahang tayo or nagbibitin ng ating mga pakain sa kambing. Ito, inubos ng madala sa ilalim kasi masyado nang maluwag yung feeder. Nakuha kasi sila tatay kahapon yung mga lumang mga twigs dyan. Sana hindi na lang inubos para at least ay may sumasalo pa ng mga kumpay niya. Sayang. Till then, Genesis, baba ka dyan. Ay, umakyat sa mesa nag-hardal ng mesa. Ay. Baba. Baba. Nag-integrate po tayo ng konting feeds at saka ipa ng mais para po hindi masyadong mga itong mother goat natin. Saan ba yan? Saan mo dinadala yan? Kasi gusto nyo lang talaga yung pellets pero pag yung corn bran, lagyan mo ng konting tubig, yun yung gusto niya. Kasi yan, try tayong dry ilalagay dyan. Parang naninibago pa po siya. Kasi on the other side. Kumusta? Kumusta dyan? Pinagtripan mo na ba yan dyan? Kasi mayroon pellets dyan Yan po, pinakain na rin niya. Kasi nga kasi gusto kong bumalik yung katawan nito na mataba kaya natin. Dahil sa sobrang siba nitong mga alaga natin dito sa kabila ng mga baby niya. Kaya nagdagay na tayo ng konting augmentation para sa kanilang health. Yung baby, nagtitry na rin. Kunti-kunti. Yan po. Ayan na naman. Nagdididian na naman. Pero napadidi ko na yan ng poster niya. Pero sila nagtitry sila ng sinirang makatikim yan. Naninibago pa. Umulan kasi ng malakas ngayong araw. The first ever na umulan ng malakas dito. Kaya pinasok na natin sila mga langga. Ito dito, pag hindi nila mauubos yan, bahala sila dyan. Yung mga anak kasi nilagay ko dito sa labas kasi nga sagabal sila sa pagkain ng nanay yan. Nabigyan ko na lang kinaya ng isang dakot ng pellets. Pero yan, dahil nakamix yan sa ipa ng mais, parang naninibago. Parang sabi, iba to hindi yata okay Pero try ko rin yan lagyan ng tubig mamaya. Kung ano magiging magiging reaction niya dyan. Parang na sila laro itong dalawa Hindi sila nakalabas ngayong araw kasi nga umulan ng malakas Hindi po natin pinalabas mga langga para ma-ensure natin na hindi sila makalanghap or makakakuha ng sakit dun sa labas dahil maputik na kasi sa labas. Bukas pag sumikat yung araw at gumanda panahon papakawalan na rin natin sila. Laro itong si Shinri more than 2 weeks old pa lang kaya kumakain na po sila ng ipa ng mais. Yan po, kumakain na sila malakas yung yung nanay nga parang ayaw kumain ng ipa ng mais ng corn bran pero sila gusto nila so hindi malayong gaganda yung katawan nila talaga nila kasi nga kahit sa corn bran kumakain talaga syempre
Pag ganyan-ganyan, kahit na dito lang yan sa loob, pakawalan yung nanay na makakain ng damo sa labas, lagyan mo lang pala sila ng corn bran dito kakain na, hindi problema yun. Na gaganda yung ano nila, yung katawan nila. Kasi nga, pati corn bran kinakain na. Yun po. Yun po. Nako, yan yung okay. Yan po talagang okay. So here, ito. Maski pa paano, kumakain. Kanina itong si Dax at saka si Sing nag-try na rin. Hindi masyado. Oh, sakit yung egg mo. Kasi yan. Kung saan mo pa din nadala yan, mas mahirap. Pagkain ko sa ilalim malalagay yan, hindi ko lang alam kung ubusin niya o hindi. Pero try kong i-transfer yun sa ilalim siguro. Sandali. Be, alis ka dyan, be. Para hindi sigabal. Alis ka dyan, alis. Be. Ayaw umalis eh. Ayaw talaga umalis. Ayun o, magta-try na rin siya o. Kakain talaga, kahit pa kunti-kunti, kakain talaga. Kaya pag ganito hindi mahirap babalik yung ganda ng katawan itong ating F3 Boer pag sa feeds malakas. Sige. Life is not just fantasy, for the dream